here's the loose toy that we're going to review for today. And this time we have here, this is El Dorado. El Dorado is a Mexican superhero featured in a various incarnations of the Super Friends animated television series. Nabasa ko lang. So anyway, let's proceed na dito kay El Dorado sa details niya. Ayan ang kanyang face. Astig no? Okay din kasi at least may pagka-unique yung look niya dito ni El Dorado. And even yung details ng costume niya. Ang ganda. Parang may pagka-Celtic yung yung design niya. Okay din yung mga colors niya. Ang astig. Yan. Tapos, may pagka-gold yung gloves niya dito. So medyo naghalo na doon sa color din yung skin tone niya. Di gaano halata. But overall, for me, okay naman. Okay naman yung details niya, even dito sa likod. Astig. Para sa articulation niya, itong kanyang head is naro-rotate yan 360. May konting look up, halos walang look down yan. Ganyan. And then yung kanyang Creed moment, meron naman siyang Creed moment. Ang astig din ang kanyang Creed moment. Ganda naro-rotate yan, ganyan. Wala nang any butterfly joints, pero yung bicep niya naro-rotate din yan, ganyan. Yung kanyang elbow bent, hanggang ganyan lang. And then, sa kamay niya, naro-rotate din ng isang buo. Sa waist niya, meron siyang ab crunch, yan. Ang kanyang ab crunch. Ang maganda dito sa ab crunch niya is rubberized kasi itong pinaka-costume niya dito. So, pinul mo patalikod. Ayan pwede naman, pero parang since rubberish ito, napipilitan bumalik yung articulation niya. Ayaw magstay pa bent ng ganun. Kasi dito sa costume niya na to. Wala lang any waist swivel dyan. And yung kanyang legs, ang kanyang Van Damme split, hindi gaanong na-split. But, ito yung kanyang, and ito naman yung kanyang high kick. Mababa lang yung high kick niya. Back kick niya, lalong mas mababa yung kanyang high kick. And then, may rotation siya dito sa taas ng knees niya. Then, yung kanyang knee bend, ganyan lang din. And sunod na articulation dito na sa paa niya, may down and up lang na ganyan. So, yun lang ang pinaka-articulation niya. And dito sa cape niya, rubberish yung cape niya na to. Yan. So, nagpa-flap-flap lang yan ng ganyan. Sa costume niya, I think this one, itong cape niya, pwede mong matanggal kasi nakapin lang naman yan doon. Pero yung iba, hindi na pwedeng maalis. It's like parang nakaglue talaga doon sa pinaka-costume niya. And itong El Dorado natin dito is nakuha ko na siya as loose figure. Kaya kung papansinin nyo, sa personal, parang mahalata mo yung different na color nung body skin niya. Yung chest niya mas brown na compared dito sa mga arms niya. I think this one is gawa ng Mattel. Wala kasing specific na markings dito. Wala walang nakalagay na markings na magsasabi ko anong pinaka-brand niya. But I think Mattel nga yata to. If meron din kayo nitong specific copy nyo ng El Dorado and meron kayong box, baka alam nyo kung anong specific brand ng El Dorado natin dito, please comment it down below. Wala na tong accessories, nakuha natin itong El Dorado natin kasi ang pinakahabol ko dito sa kanya is yung kanyang overall costume. Actually, ang plano ko dito is tanggalin ko itong cape niya and gamitin ko yung pinaka-head sculpt niya. Hindi ko rin gaano kilala itong character na to, pero nagandahan lang ako sa costume niya and then baka may paggamitan ako nito sa mga display ko. Kaya kinuha ko itong El Dorado. Para sa height ni El Dorado, ang height niya is around 6.5 inches siya. Maganda niyan, i-compare pa natin siya sa ating Marvel Legends na Hulk, MCF Doomsday, He-Man, and Hammond Collection Dr. Ellie Sattler. So yan ang ating height comparison. I got this El Dorado as loose figure na. So, kaya ang price range nung pagkakakuha ko sa kanya is around 500 to 800 pesos na lang siya. Overall, okay naman yung overall look niya, and yun lang naman talagang pinakahabol ko dito, yung look ng El Dorado natin dito. Even though hindi ako ganun ka-satisfied sa mga articulation niya, well, I think still a good figure pa rin naman.